Parang isang telang seda na dahan-dahang binuksan ng umaga, malamig at banayad sa kanyang balat. Nakahiga siya sa tabi ng ilog. Ang amoy ng basang lupa ay pumupuno sa kanyang mga baga. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya, hindi pamilyar ngunit nakakaaliw. Tapos narinig niya ito. Isang bulong, dala ng hangin. Tinawag siya nito, hinihila siya mula sa kanyang pagkakatulog. Bumangon siya, hinila patungo sa pinanggalingan ng tawag. Pumulupot ang daan sa mga puno, ang sikat ng araw ay tumatago sa sahig ng kagubatan. Naglakad siya na may bagong layunin, isang pagmamadali na hindi niya maipaliwanag. Bumigat ang hangin, dumidilim ang liwanag habang papalalim siya ng papalalim. Lumakas ang bulong, naging boses, naninisi at malamig. Takot, matalim at biglaan ang tumusok sa kanyang mapayapang anyo. Nakarating siya sa isang clearing, isang nag-iisang puno ang nakatayo sa gitna. Baluktot at magulo ang mga sanga nito, umaabot sa langit na parang mga daliri ng kalansay. Ang boses ay tila nagmumula sa puno, isang mahinang ugong na yumayanig sa lupa at sa kanyang mga buto. Kumabog ang kanyang puso sa kanyang mga tadyang, isang mabilis na tambol laban sa katahimikan ng kagubatan. Lumapit siya sa puno, hinila ng isang di nakikitang puwersa. Mas lalong bumigat ang hangin, puno ng di masasambit na paghuhusga. Isang anino ang nakaunat mula sa puno ng kahoy, mahaba at nakakatakot. Tumibok ito na parang may sariling buhay, isang madilim na nilalang na nagkukubli sa ilalim. Gusto niyang tumalikod, tumakbo palayo sa nakakasakal na presensya na nakakapit sa kanya. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Nang mahawakan niya ang magaspang na balat ng kahoy, isang alon ng pagduduwal ang bumalot sa kanya. Mga imahe ang bumaha sa kanyang isipan, mga piraso ng alaala na hindi niya matukoy. Mga mukha, napipilipit sa galit at sakit, ang kumislap sa kanyang mga mata, isang at nakakapangilabot na pagkakasala ang nanatili sa kanyang tiyan, isang bigat na nagbabantang durugin siya. Natumba siya, hinghingal. Lumipad ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, mahigpit na nakahawak sa kanyang damit na parang pinipilit na tanggalin ang nakakasakal na pagkakasala. Lumakas ang boses, inuulit ang kanyang mga iniisip, inaakusahan siya ng mga kasalanang hindi niya matandaan na nagawa. Naramdaman niya ang isang malamig na takot na dumaloy sa kanyang mga ugat, na ginagawang yelo ang kanyang dugo. Kailangan niyang takasan ang lugar na ito, ang nakakasakal na presensya na alam ang kanyang pinakamadilim na mga lihim. Tumalikod siya, tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta ang alam niya ay kailangan niyang makalayo sa mga matang mapanghusga na sumusunod sa bawat galaw niya. Ang kagubatan ay tila sumasara sa paligid niya, ang mga puno ay umiikot at umuugoy kahit walang hangin. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumagalaw, na ginagawang mapanganib at hindi tiyak ang kanyang pagtakas. Hinahabol siya, pinaghabol ng sarili niyang pagkakasala at takot. Nasusunog ang kanyang baga, sumisigaw ang kanyang mga binti para sa pahinga, ngunit mas lalo niya pang pinilit ang sarili. Sumugod siya palabas ng kagubatan, natumba sa isang clearing. Lumingon siya, hinahanap ang anumang senyales ng kanyang humahabol. Tumahimik ang kagubatan, tahimik ang mga puno. Natakasan niya sila, sa ngayon. Ngunit nanatili ang pakiramdam ng takot, isang buhol ng pagkabalisa sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa, hinghingal. Umiikot ang mundo sa paligid niya, isang nakakahilong kaleidoscope ng mga kulay at anino. Dahan-dahan, bumalik sa focus ang mundo. Palubog na ang araw, pinipintahan ang langit ng kulay kahel at lila. Isang banayad na simoy ng hangin ang gumalaw sa mga dahon, bumubulong ng isang oyayi na hindi nakapagpakalma sa kanyang mga nerbiyos. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang sarili, na hindi pa ito ang katapusan. Mapanlin lang ang katahimikan, isang mandaragit na naghihintay ng tamang oras. Nakatakas siya sa mapanghusgang mga mata ng kagubatan, ngunit hindi niya matatakasan ang kanyang sarili. Ang pagkakasala, ang takot, ang mga ito ay bahagi na niya ngayon, hinabi sa mismong tela ng kanyang pagkatao.
Tumayo siya, isang bagong determinasyon ang nagpatigas sa kanyang tingin. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, kung anong parusa ang kailangan niyang bayaran. Ngunit haharapin niya ito, anuman ito. Lumingon siya at naglakad patungo sa papalubog na araw, iniwan ang tahimik na paghuhusga ng kagubatan. Wala na ang kapayapaang naramdaman niya kanina. Napalitan ng isang nakakapangilabot na katiyakan, hindi siya malaya. Binigyan lamang siya ng sandaling pahinga bago magsimula ang tunay na pagsubok.